أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ito ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng aklat na Al-Aqidah Al-Wasitiyah na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala sa kanya aklat na Aqidah Al-Wasitiyah, na ang halqa na ito, ang lesson na ito na number 18, ito ay pagpapatuloy ng pagbibigay sa atin ng imam ng mga evidence sa Quran na pagpapatunay na ang mga katangian o asma wa sifat ng Allah Tabaraka wa Ta'ala na hinango lamang sa Quran at sa kasasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang matibay na batayan. Kaya patuloy ang kanyang pagbibigay ng mga aya, hindi siya nagbibigay ng opinion galing sa kanyang sarili. Sabi niya, wa qawluhu ta'ala, wa qawluhu, wa qawluhu, wa qawluhu. Puro aya ng Quran. So dito sa lesson na ito ay itbat o affirmation ng aynain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pagpapatunay o itbat o affirmation ng dalawang mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng ayn. So nagbigay sa atin ang Imam rahimahullah ng tatlong evidence, dalil magmula sa kitab o sa Quran. Isa sa surah At-Tur, isa sa surah Al-Qamar, 2 aya, at pagkatapos sa surah At-Taha. Ito ang binigay niya na affirmation, na pagpapatibay, at hindi pa niya binibigay sa atin yung mga aya sa mga evidence sa sunnah na mga sahih. So dito ang ang ayn o ang mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay confirm sa Quran at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu aynain, na siya ay merong mata. At itong sifat na ito, isipat ad-datiyya al-khabariyah, na katulad na nabanggit natin ang mga sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat al-fi'liyah at saka sifat ad-datiyya. Sifat al-fi'liyah, yung kanyang mga aksyon, yung kanyang mga kilos, at naipaliwanag natin yung mga aya tungkol sa kanyang mga sifat al-fi'liyah. So dito pagpapatuloy ng imam, katulad ng naipaliwanag sa atin yung kanyang wads, yung wad, yung yad, na dito naman ayn, pagpapatuloy ng kanyang sifat ad-datiyya, ng kanyang sarili mismo, na ang sifat ad-datiyya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o fi'liyah, ito ay yaliku bi jalalihi. Ito ay naangkop lamang sa kanya, hindi ito angkop sa sino mang mga nilikha. Dahil siya ay laysa kamithlihi shay'. Ito ay yaliku bi jalalihi, bi adamatihi wa kamalihi. Ito lagi ang nababanggit natin, ito ay naangkop lamang sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, sa pagiging kompleto. Lahat, anumang uri ng katangian ng lahat ng lilikha o ng kalk, lahat sila ay hindi kasing dakila at hindi katulad ng kadakilaan o kapangyarihan ng Allah Subhanahu, at hindi katulad ng kamal o kompleto ng sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yan lagi ang ating basehan, laysa kamithlihi shay'. At hindi tayo magpapaliwanag maliban lamang sa Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung anong pag-intindi ng mga Arab. So dito, itbat o affirmation o confirmation ng aynain o ng dalawang mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang aya sa surah At-Tur, sabi rito, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ito ay address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng advice ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasbir li hukmi rabbika, na ikaw ay lahat ng uri ng sabar, na kapag may mga dati sa iyong pagsubok o anumang uri ng sabar, ito man ay kauniya o kadariya o kadariya syariya, ito ay dapat pagtiisan. At itong dalil na ito na nabanggit sa surah Tur, ito ang dalil sa lahat ng anwa ng sabar. Na lagi ko na ipabanggit sa inyo, ang sabar, ibig sabihin ng salitang habar sa luga ay habsun nafs, na pigilin o kontrolin natin ang sarili natin sa pamagitan ng
sobrang pagdadalamhati sa puso at pagsasalita ng mga bagay na hindi kinalulugodan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at mga kilos na hindi kinalulugodan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang sabar. Sa luga, lahat ng mga hindi kinalulugodan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng ating salita at gawa, ito ay sabar. At ang sabar, ito ay ayon sa taksim na binigay sa atin ng mga ulama. Ito ay tatlo. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru ala aqdarillah al-mu'lima. Na sa dalil na ibinigay dito sa atin ng muallif rahimahullah, na ang lahat ng uri ng sabar ay nasasakop dito sa binigay sa atin dalil, na yung sabar sa pagsunod sa lahat ng pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagtitiis kapag inutusan tayo ng gampanan na limang pagsasala. Lahat ng mga pinag-uutos sa atin na dapat nating tuparin, ito ay dapat nating pagtiisan o magkaroon tayo ng sabar. Ito ay sabar as-syar'i. Ganon din yung pag-iwas sa mga pinagbabawal sa atin ng mga ganitong mga gawain, pagkain, inumin, pakikipagrelasyon. So ito ay sabar sa pag-iwas sa mga pinagbabawal. Siya ay pasok sa hukmo syar'i. Pangatlong uri ng sabar ay yung as-sabru ala aqdarillah, na pagtiisan natin ang lahat ng anumang uri na dumating sa ating tadhana. Ito man ay khairihi wa syarrihi, ito man ay masakit para sa atin, ito naman ay pumapasok sa hukom syar'i. Kaya sabi ito, wasbir li hukmi rabbika. Kaya sa dalil na yan, yung hukom dito, tinutukoy dito, hukom kauniya at saka hukom syar'iya. Hukom syar'iya. Pagkatapos, pagpapatuloy ng imam, ito na yung mismong sa ating bab. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Na ikaw ay nasa ilalim o nasa aking paningin. Nasa aking paningin. Ang ginamit dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay plural, ayunina. Kaya lang, ayon sa mga Arab, na ang tinutukoy dito na ayunina, ang tinutukoy dito ay sa pag-intindi talaga ng propeta, ng mga sahaba, at ng mga ulama, ng mga Muslim, ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang tinutukoy dito ay mutanna. Kasi talagang common yan, at ipinaliwanag natin yung aya sa pamagitan ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy dito ay ayon sa Lugatul Arabiya. Minsan, pag sinasabing plural, kapag ang pinaka subject ay mutanna, ang ibig sabihin niya ay mutanna. Ang ibig sabihin niya ay dalawa. Kasi binanggit dito sa mga tatlong aya, plural at saka singular. So yan ang unang dalil na binigay sa atin ng imam, bi'ayunina, ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, confirm sa Quran, itbat sa Quran na meron siyang mata. Pangalawang aya sa kay Prophet Nuh alayhi salam, ito address kay wahamalnahu ala datil alwahin wa dusur. Wahamalnahu ala dati alwahin wa dusur. Tajri bi'ayunina jasa'an liman kana kufir. Ito ay nasa surah Al-Qamar. Na sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Prophet Nuh alayhi salam, na ang mga believer ay sinakay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa arko na ito ay gawa sa alwa. Ang ibig sabihin sa alwa ay mga kahoy. Wadusur, ito naman ay mga pako. Ibig sabihin ito ay pako. Tajri bi'ayunina. At sila ay ibig sabihin lumalayag o tumatakbo sa pamagitan ng aming paningin. Ito ginamit na naman dito ay plural, at ipaliliwanag natin yung hadith. Nang ibig sabihin dito na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay confirm ayon sa Lugatul Arabiya, sa uslub ng Lugatul Arabiya, at lahat na nagpapaliwanag ng tafsir, ng hadith, ng akida, iisa ang wala silang contradiction, at tinutukoy dito ay 9. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito kay Prophet Nuh alayhi salam na ito ay parusa o jasa do sa mga tao na kafir. Hindi naniwala sa propeta, hindi sila sumakay doon sa arko, at naipaliwanag ko rin sa aking lecture kahapon. So sa aya na ito sa surah Al-Qamar, aya number 14, confirm ang itbat ng ay-9 ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlong aya, ito naman ay address sa pangyayari kay Prophet Nuh alayhi salam nang siya ay ipalagay, nang siya ay sanggol pa
iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ilagay siya sa box. Pagkatapos itapos siya sa ilog, at siya ay dadaan din doon at siya ay makukuha nila Firaun. Wa alkaitu alayka mahabbatan minni. At ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamahal niya kay Prophet Musa alayhi salam, at lahat ng mga propeta ay talagang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapangalagaan. Waliyutasna ala aini, at ikaw ay lalaki, pangangalagaan sa pamagitan ng aking paningin, aking mata. Nabanggitin dito aini. Ngayon, paliwanag sa hadith, ayon sa mga paliwanag magmula sa hadith, ang tatlong aya na binigay sa atin ng Imam ng Mu'allif rahimahullah na confirmation talaga ayon sa uslub ng Lugatul Arabiya, ang tinutukoy dyan ay ainain, mutanna. Sa Sahih al-Bukhari, sabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum laysa bi'awar. Ito ay sa Bukhari. Nang ang tinutukoy ay ang Masih al-Dajjal. Kapag dumating ang Masih al-Dajjal, siya ay aawar. Ano ibig sabihin ng salitang aawar? May mga nagtatranslate, sinasabi nila ang salitang aawar, magtatranslate sa English, one eye. Yan ay maling translation. Yan ay hindi tamang translation. Kapag i-translate natin ang ibig sabihin ng salitang aawar, sabi sa mga lahat ng kamus, ng uri na sa Muhit, sa Kamus, sa Lisanul Arab at iba pang mga paliwanag ng mga haluluga at mga ulama ng tafsir, ng hadith, na ang ibig sabihin ng salitang awarda, mandaha wa basara ihda aynayhi, na dalawa ang kanyang mata, kaya lang nawala ang paningin isa niyang mata. So ibig sabihin, originally talaga ang pagkaintindi ng mga Arab na ang mata ay hindi maaring maging marami o isa, kaya lang dalawa. Maging ang Dajjal, yung minsan nagpapakita pa sila ng mga litrato, ang mata raw ng Dajjal nasa gitna, ito ay mali. Hindi ito angkop sa nababanggit sa hadith. Ang sa hadith, dalawa ang kanyang mata. Sabi nga sa ibang hadith na aawar ain al-yumna. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mata ng Dajjal, ibig sabihin nasara o nabulag o sumara ang isa niyang matang, ang kanan niyang mata. Meron siyang dalawang mata, kaya lang nabulag yung isa. Ito ang ibig sabihin ng salitang aawar. Hindi yung nasa gitna o ano. Ang ibig sabihin ng salitang aawar, dalawang mata pero nabulag yung isa, nawala ang paningin ng isa hanggang sa ito ay magsara. Pero may palatandaan pa rin na may dating may mata. So yan ang ibig sabihin ng salitang aawar. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagko-confirm na ang ainain ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum laysa bi'awar. Ang inyong Rabb, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya awar. Hindi. Ibig sabihin, confirm, at ayon sa nagpapaliwanag ng hadith, lahat na nagpapaliwanag ng aya, na ibinibigay nila itong dalil para explain yung aya, ito ang pagpapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahu ainain, na meron siyang dalawang mata. At sa Abu Dawud, sa Hakim, authenticated din siya Al-Albani at saka ni Arnaut, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ipaliwanag niya, innallaha sami'an basira. Nung explain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nakakarinig at nakakakita, anong ginawa? Pawada asba'ihi ala aynayhi wa ibhamihi ala udunayhi. So inilagay ng propeta, dinemonstrate, itinuro ng Propeta Muhammad sa dalawa niyang mata. Ang tinutukoy dito ang Allah subhanahu wa ta'ala, at inilagay niya yung dalawa niyang hintuturo sa kanyang tenga. So ito ang mga dalil na ibig sabihin talaga confirm sa kitab at saka sa sunnah ng Allah tabaraka wa ta'ala, siya ay lahu ainain. Itbat sa na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay merong dalawang mata, na ito ang nabanggit sa Quran at saka sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi natin pwedeng palitan. Kung ano naman nabanggit sa nusus, sa Quran at saka sa sunnah, hindi tayo pwedeng magpalit, hindi natin pwedeng alisin, hindi natin ito maaaring bigyan ng ibang meron siyang ain, nabanggit yan. Kaya lang, laysa kamithlihi shay. Pangalan lang ang parehas. Lagi kong inuulit sa inyo, pangalan lang ang pareha, pero ang hakika ng kanyang ain, o namang uri ng sipat at datiya, ang wajh, ang yad, ang ain, ito ay laysa kamithlihi shay, yaliku bijalalihi, angkop lamang sa kanyang sarili, hindi ito angkop sa sino mang mga nilika, at ito ay yaliku bijalalihi, bikamalihi, wa adamatihi,
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nilikha, ano bang uri ng katangian meron sila sa kanilang sarili at saka sa kanilang, siya may shortcoming. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kamal. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kamal. Ano ba yung awar na Dajjal, siya ay may shortcoming kaagad. Bulag ang isa niyang mata. Ang mga nilikha, anumang nilikha, may mga problema. Lahat, laging may shortcoming ang buhay nila, ang sarili nila. Ano bang uri ng katangian? Ang Allah tabarak wa ta'ala, ibig sabihin, o as-salam al-Quddus. Siya ay kamal. Yaliku bi jalalihi wa adamatihi wa kamalihi. So yan ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo magpapaliwanag at hindi natin babaguhin, hindi tayo magtatahrib, hindi tayo magtataktil, hindi tayo magtatamtil, at hindi tayo magtatakip. Hindi natin papalitan, hindi natin i-reject, at hindi natin ipapaliwanag na gagamitin natin ang ating isipan, at hindi natin ihahambing sa sino mang manilika dahil pangalan lang ang pareha. Pero ang hakika, halimbawa sabihin natin paraiso. Meron mga ang ibig sabihin ng salitang paraiso, Jannah, garden. Ang Jannah, literally garden, bustan. Pero ang Jannah talagang totally napakalaki ng pagkakaiba sa Jannah dito sa dunya. Sa mga garden dito sa daigdig. Sabi ng propeta, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig at di pa sumagi sa puso ng sino man. At sabi nga, mga pangalan ng mga pagkain, apple, mga grapes. Sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, sabi niya, ang pareha lang ay pangalan. Sabi, mga pagkain, mga prutas sa Jannah, pero ang katotohanan ay talagang napakalayo. Halimbawa, yung babae sa paraiso. Ang tao sa paraiso, hindi na mamamatay. Hindi sila dudumi, hindi sila iihi, hindi na sila hindi na sila papawisan, hindi na sila ang pawis nila ay yung kumakain, hindi na sila dudumi at iihi, pero yung kanilang kinakain sa pamagitan ng pawis na napakabango. At yan ay mga nabanggit sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kabilang buhay talaga ay iba, lalong-lalo na ang khalik, ang Allah tabarak wa ta'ala, siya ay totally na ibang-iba sa lahat ng kanyang mga nilikha. So ito ang natin ngayon, ang ating subject ngayon na itbat o affirmation o confirmation ng I9 ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more videos.